Hello everyone! Welcome sa Nurse ng Bayan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga palatandaan at simptomas ng isang sakit na mahalagang malaman natin. Marami sa atin ang hindi agad nakakakilala sa mga early warning signs, kaya minsan huli na ang lahat. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong kalusugan o ang kalusugan ng iyong pamilya, panoorin mo ito hanggang dulo. Ano ba ang tatalakayin natin ngayon? Nakagat ka na ba ng garapata? Kadalasan binabaliwala lang natin ito. Pero alam mo ba na ang isang kagat lang ng garapata ay pwedeng magdulot ng malubhang sakit na tinatawag na Lyme disease. Sa video na ito, tatalakayan natin kung ano ang Lyme disease, ang mga simptomas nito, paano ito kumakalat, at ang pinakamahalaga, kung paano mo maaaring protektahan ang iyong sarili at ang mga mahal mo sa buhay. Manatiling nakatutok dahil ito ay mahalagang kaalaman para sa lahat bago ang susunod nilang lakad sa labas. Talakayin natin, ano nga ba ang Lyme disease? Ang Lyme disease ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng bakterya na tinatawag na Borrelia burgdorferi. Ito ay naipapasa sa mga tao sa pamamagitan ng kagat ng mga itim na paa ng garapata na may impeksyon na kilala rin bilang deer ticks. Ang sakit na ito ay unang natuklasan sa Lyme, Connecticut, kaya ito tinawag na Lyme disease. At kahit na ito ay pinakakaraniwan sa US at Europa, naiulat na rin ang mga kaso nito sa iba't iba pang dako ng mundo. Paano nga ba nakukuha ang Lyme disease? Ang mga garapata ay naninirahan sa mga damuhang lugar, kagubatan o mga palumpong. Kumakapit sila sa mga hayop gaya ng usa, daga o maging sa inyong mga alagang hayop, at kapag nakagat nila ang tao, maaaring pumasok sa katawan ang bakterya at pumunta ang bakterya sa bloodstream. Hindi lahat ng kagat ng garapata ay nagdudulot ng Lyme disease, ngunit kapag mas matagal itong nakakapit sa katawan, karaniwan ay 24 hanggang 48 oras. Pero habang mas matagal manatili ang garapata, mas mataas ang panganib ng impeksyon. Maagang simptomas. Ang mga unang simptomas ay kadalasang lumalabas sa loob ng 3 hanggang 30 araw matapos ang kagat. Ang pinakakaraniwang palatandaan. Isang pulang bilog na pantal na kahawig ng mata ng toro. Pero hindi lahat ay nagkakaroon ng ganitong pantal. Iba pa mga unang sintomas ay kinabibilangan ng lagnat at panginginig, pagkapagod, masakit ang ulo, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamaga ng lymph nodes. Ang mahirap na bahagi. Ang mga simptomas na ito ay kahalintulad ng trangkaso, kaya maraming tao ang hindi namamalayang sila ay nahawa na. Ito naman ang mga simptomas sa kalaunan. Kung hindi agad magamot ang Lyme disease, maaari itong kumalat sa iba't ibang bahagi ng katawan pagkalipas ng ilang linggo o kahit buwan. Ito ang mga seryosong simptomas. Matinding pananakit at pamamaga ng kasukasuan, madalas sa tuhod. Mga problemang neurological gaya ng pagkaparalisa ng muka o pamamanhid. Mga suliranin sa puso kabilang ang hindi regular na tibok ng puso. Mga problema sa memorya o kahirapan sa pagtuon ng isip.
Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng maagang pagtuklas, pagsusuri at paggamot. Ang mga doktor ay nagsusuri ng Lyme disease batay sa mga simptomas. Kasaysayan ng posibleng pagkakalantad sa garapata at kung minsan ay pagsusuri sa dugo. Ang magandang balita. Maaaring gamutin ang Lyme disease gamit ang mga antibiotiko, lalo na kung ito ay maagap na natukoy. Karamihan sa mga tao ay ganap na nakaka-recover. Ngunit kung maantala ang paggamot, maaaring magtagal ang mga simptomas ng ilang buwan o kahit taon, isang kondisyon na tinatawag na post-treatment. Lyme disease syndrome. Paano mo paparoproteksyonan ang sarili? So, paano nga ba proteksyonan ang sarili? Narito ang ilang napatunayang mga payo. Magsuot ng mahahabang manggas at pantalon kapag nagha-hiking o naglalakad sa mga damuhang lugar. Gumamit ng insect repellent na may permethrin at sangkap na kemikal na epektibong panlaban sa kagat ng lamok, garapata at iba pang insekto. Pagkatapos gumugol ng oras sa labas, suriin na mabuti ang iyong katawan, lalo na ang mga tagong bahagi gaya ng likod ng tuhod, ilalim ng braso at anit. Maligo agad pagkapasok sa loob ng bahay. Suriin din ang inyong mga alagang hayop, maaari silang magdala ng garapata papasok sa inyong tahanan. Ay iwasan ng Lyme disease kung alam mo ang mga panganib at mag-iingat ka. Tandaan, maaaring mukhang walang pinsala ang kagat ng garapata, ngunit maaari itong magdulot ng malubhang epekto kung pababayaan. Naranasan mo na ba ang kagat ng garapata o may kakilala kang may Lyme disease? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento, nais naming marinig ito mula sa iyo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa iba pa. Nilalaman tungkol sa kalusugan at ibabahagi ito sa sinumang mahilig sa mga aktibidad sa labas. Manatiling ligtas at manatiling malusog. At yan po ang mga maaagang sintomas na dapat nating bantayan. Tandaan, mas maaga ang aksyon, mas mataas ang tsansa ng paggaling. Kung nararamdaman nyo ang alinman sa mga nabanggit, huwag pong mag-atubiling kumonsulta agad sa doktor. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo o sa inyong mahal sa buhay. Maraming salamat sa panonood.